Mayor, nawalan kami ng tubig dito nung nakaraan. May update na po ba dun sa mga pipe? Grabe, Mayor. Pangarap ko talaga na kasi talaga maging artist kasi Artista. nagana ako nun visual artist. Yun. Okay. Akala ko artista eh. Like singer, songwriter, dancer, ganon. Pati yung kapitbahay ko walang internet. Nakikonnect ka na sa wifi ng kapitbahay pero wala pa rin. Oo. Eloy, parang may gusto kang i-share. Saan? Gusto ko yung gulat. Saan? Parang hindi ko wala kang hesitation sa buhay mo. Para pag sinabi mo, yung saksakin mo nga, sige, amin na, ganon. Punin na agad patalim. Walang isip-isip si Gina G. Oo, saksakin niya agad. Parang ganun siya eh. Hindi ko deserve, ganun. Hindi ko deserve, kulang ba ako? Hindi ba ako, hindi ganun. Parang, everything happens for a reason, and it's for a good reason. Sweet, kung mapapanood mo man to, please, yung passport mo. Sweet, nagmamakawa kami, Sweet. Okay, let's do this. Pagpasensyahan nyo na po yung yung Anong ginamit? So yan, let's talk about 48 laws of power. Laws 28, 29, 30. I-uncover natin each law. Okay? First law. Uy, sana mag-move tayo. Ayan. Law 28. Enter action with boldness. Ate Jana, bago ka maubusan ng dugo, pa-read. Hindi ako bald. But I'm not bald. I only bald on Jim Jill Banks. In Jim Jill Banks, through Charis. Enter action with boldness. Core idea. Hesitation creates doubt, while boldness fosters momentum and earns respect. Confident actions inspire others to follow, leading to greater success in personal and professional endeavors. So, in your own words, Tejana, what do you think Law 28 discusses? I think this is more of being bold. Kasi entering and actioning with boldness. Huh? Hindi, pero hindi ko rin nabasa siya na mabilis. So, ChatGPT ko lang din yung chapters, yung laws. Pero based on how I understand it, parang entering yung law na to talks about parang being ready. Na I remember sabi, being ready is not a feeling. So, hindi mo siya mafe-feel talaga. If ever you want to jump into something new or wanna try something new, you will never feel ready because it's not a feeling. It's a decision. So, when you enter into things or when you decide with confidence, para kumbaga mas napupull in yung success rather than yung doubts. Kasi instead na nag-focus ka dun sa fears mo or nag-focus ka dun sa pwedeng mangyaring mali kapag kinuha mo tong decision na to or pag tinake mo tong action na to, mas na ma-magnify yung success and mas na-focus ka dun. So, dahil you are bold in taking confident actions, you get to see the results that you really want. And at the same time, mas nakikita mo na parang, okay, it works pala if I'm confident in jumping into things kaysa tumatalon ako sa bagay na takot or na nag-worry, di ba? Parang gano'n. Thank you, ChatGPT. Naisip ko dito din, nung binabasa ko to, yung, alam mo yung pag may tinanong, kunyari si Elo, lagi niya tong ginagawa pag may tinanong, akala mo alam niya talaga. Oo ka lang ng oo. Oo. Alam mo yan, ganyan. O kaya yung, sa UPLB kasi, bago ka makapasok ng campus, kapag may sasakyan, magbibigay ka ng ID. Before,
si Ace, nakapasok siya ng di kailangan ng ID. Sabi ko, Ace, bawal yun ah. Sabi niya, kailangan confident ka lang. Hala ate, hindi natin nagamit tong law na to nung nagpunta tayo ng beach sa Bataan. Nag-fold tayo. Nag-doubt tayo sa sarili natin. Kaya siningil tayo ng environmental fee. Oo, yun, yung mga ganon. So, example lang naman yun. But in the book, guys, meron siyang binigay na, ang tawag dito, samples, which is yung kay Napoleon. Yung bold strategies ni Napoleon. Medyo old, pero it showed parang victories, and alam naman natin kung ano yung mga yung history ni Napoleon. Ayan. So, meron din siyang detailed plan na it showcased his foresight and the audacity. And also, it inspired leadership, which brings us to a point why boldness matters. Bakit din siya nakataas doon? But anyway, so I did some research. 79% ng employees sa mga employed, they highly trust employers who highly trust their employers feel motivated to work. Yung boldness, nagkikreate siya ng trust dun sa people na tinatry mong influence. So in terms of leadership, makikita nila, ay okay, itong si ma'am, si sir, very confidential with what he's saying or what he's sharing, yung goals niya, very, ang tawag dito, very confident siya about the goal, ganyan. So, yung mga tao, naniniwala doon. Kaya, di ba yung iba na charismatic na leaders or church leaders, hindi mo alam kung paano nangyayari na sumusunod lahat. Yung Let's nagbubuo say, ng kulto ba yan? Oo, yung mga ganon, di ba? So, it's more of, yun nga, boldness daw. And people certainly align with that boldness. Si Kuya Earl, nagjo-joy, tapos bigla nawawala. So, dahil dyan, Kuya Earl, pakibasa naman po ito. Nandiyan ka Karen, ba? wag kang bumitaw. Kumapit ka lang. Hello. Sorry. May kami. Nationwide. Hindi ko alam. Walang internet most ng places. Oh, Pangatlong place ko na to. Third world country. Sa Grabe. pub pa ako nakakuha ng internet. Nakadalawang coffee shop ako. Pati yung kapitbahay Taray. ko walang internet. Nakikonnect ka na sa wifi ng kapitbahay pero wala pa rin. Oo. Kanina pa ako naglalakad. Imagine nyo, mula malalayo lugar dyan. 12:50. Anong Magkakaiba next pa mo ng internet provider yun, so walang internet. Kuya Earl, Anyway, bili ka ano yung bakit babasahin wifi ko, sa Ate Smart? Bex? Ayan, itong buong array. Okay. There is Okay, hindi na lang si Kuya Earl kasi The nawala. risks of recklessness. I think, Kuya Earl, wag ka mag-video on. Actually, this one is the reversal of the law. I want to discuss, gusto ko kasi how the book would discuss the law, and then at the same time, meron siyang reversal. There would be times na binabasa natin siya na parang, shit, ang dark, ganyan. Pero makikita mo dun sa reversal, ano yung niya, counter intuition. Ayan. Na lang, Ying, can you read the risks of recklessness? The risk of recklessness. Boldness backfires when it crosses into recklessness, especially if resources, timing, or skill are lacking. Balance is essential for effective decision making. Analyze risk before taking significant actions. Maintain control to navigate challenging situation. Know your audience to gauge reactions. Tama naman. So, I think very direct, no? Yung sinasabi niya. Go, Ate Jana. Ate, may question lang ako. Like, how do you define something, an action or a decision as being reckless versus something that's being spontaneous lang? Kunyari, nagpunta kang Tagaytay, ng 500 lang yung pera mo, pero masaya kang dami mong memories. Is that spontaneity or recklessness? Yung ganun. I think, kasi si spontaneity, parang siya, sa akin
Anybody could share. Ganda to, out of the slide question. Naalala ko na si Joel. Bakit si Joel? I think yung spontaneity Shoutout ko na kasi, naman. it can either be recklessness or calculated risk. So, talagang hindi mo siya plinan. Pero si recklessness, alam mo sa sarili mo na merong lack ng either resources or ng time or ng skill, and then you went into it. Parang ganito, nagplan ka ng travel. Parang, gusto ko maging, ngayon, spontaneous. Gusto mo pumunta nag-book ka ng flight. Pero hindi mo dala yung passport mo. Yun yung, hindi Wala ka, kang passport. recklessness na yun. Spontaneous ka, pero reckless ka. Hindi ka nagdala ng pera, wala kang So, wallet. Parang tanga lang. yung spontaneity, kailangan meron ka pa rin, like, Within it can reason be pa rin. spontaneous, pero parang you still have proper information, alam mo pa rin yung gagawin mo. Somehow, parang may plan Huwag ka kang pa. tanga, ganun. Wag kang tanga. Oo. Malakas loob mo, pero hindi ka tanga. Ganun. Okay. Sige, Pwede go ka Ate rin Fer. maging spontaneous kung mayaman ka, may sarili kang, eroplano. Punta tayo ng Pwede ka Paris. ding spontaneous kung ikaw yung queen kasi di mo kailangan ng passport. Ala, gusto ko maging queen. Yes. So, yun. Alright. Pero, dahil dyan, I think everybody needs to answer this. So, I'll give you a second to think about it, but let me read the question. Where in your life are you hesitating when boldness might create momentum? So, isip ka ng point ng buhay mo na, yung gusto mo na siyang gawin, pero pag ginawa mo siya, magkikreate siya ng ripple effect in other parts of your life, but you're hesitating. Are you able to identify that? Tingin tayo kay Elaine. Nakita ko si Elaine. Go Elaine. Nag-iisip pa lang ako eh. Think away. Ano ba? Uy, hindi yung ginawa ng asawa mo, di ba nag-resign yung asawa mo? Ay, Kasi naman, hindi pwede. siya nag-hesitate. Sige, si Habi na lang. Si Habi. Actually, Okay maraming lang, sa buhay na factors. buhay. Kaya siya nag-resign. No. Pero, isa din yon na tawag nito. Naglakas loob siya na mag-freelance in photography, ganyan. Tapos, yung sa business namin, gusto namin i-push. Although, di ba alam nyo naman na pag freelance, hindi naman kasi consistent yung kita. Ganyan. Project-based lang siya. So, ayun, isang example yon. Ano pa ba? Sa akin, parang wala akong maisip. Siguro, yung sa akin before na pangarap ko talaga na kasi talaga maging artist. Kasi Artista. nagana ako nun eh. Visual artist. Yun. Okay. Akala ko artista eh. Like singer, songwriter, dancer, ganon. More on kasi ako, traditional art. Yung ngayon nag-drawing, ganyan. Painting, ganyan. Kaso nga lang, mahal be. Siguro yun yung isa momentum. Pag pinush ko yun, wala kaming pera. Magnakaw ng chalk, magnakaw ng pintura sa hardware. Cherries. Oo. Kaya mo pa mag-mural? Parang hindi na po kaya ngayon sa age. Ipapamural Ano daw, niya be? yung walls Yung niya. building na bibilin kasi ni Ate Eloy. Murals. Lahat ng sides daw, be. Gusto niya lahat ng sides may mural. Kids mural. Ayun. Yun lang yung share ko. Thank you, Elaine. How about you, Ying? Siguro, like, sa freelance ko with events, alam kong nakasandwich na lahat na schedule, pero dinadive in ko pa rin. But in a way na alam ko na kaya kong gawin, but yeah, hesitant lang siya time management wise, pero alam ko naman kaya, pero may hesitations lang. Parang ganon. Like yung project ni Sweet. 'Di ba? Parang I just said okay kasi alipin tayo ng salapi. So So, boldness sa salapi. Ay, Yes. mali na pulot ko. Parang G, pero alam mo may hesitation ka, pero G pa din. Parang for me,
Ganun yun yung parang hindi naman negative effect ng boldness minsan, no? Parang, Mm. gets nyo? Gets. Hindi siya negative, but, you know, it's something... Pero kasi, parang feeling ko sa'yo, Ying, ano ka kasi, very headstrong ka. Na parang thinking about the question, hindi mo to masyadong na-encounter because you'd like to test everything out. Parang the way I know you na parang susubukan mo, pag hindi nag-work, edi hindi siya nag-work, I'll try something else. Parang ganon. But hindi siya fake it Wala- till you make it eh. Kasi alam mo Oo, siya. pero kung parang pag ganun. itatry mo, parang wala Yeah. kang tatanggihan. You'd like to try everything or seize every opportunity. Mhm. If it doesn't work for you, edi it's not for you. Parang switch ka na on the next thing. Parang ganon. Correct. Parang ganun siya. Oo. Salamat sa pag-summarize. Gusto ko Parang yung hindi, feeling ko parang wala kang hesitation sa buhay mo. Parang pag sinabi mo, yung saksakin mo nga, o sige, amin na, ganon. Kunin na agad patalim. Walang isip-isip si... Gina G. Oo, saksakin niya Oo, agad. parang ganun siya eh. Mm-mm. Hindi siya negative, hindi naman siya super positive. So, hesitations. Mm-mm. Thank you, Ying, for sharing. Tapos feeling ko may gusto i-share si Edge kasi nakaganon na siya. Naisip na niya. Go, Edge. Ang iniisip ko kasi is yung parang join a community na parang sa church, ganun. Pero kasi, hindi ko pa rin kasi nako-convince yung sarili ko na parang bumalik. Magsimba. Oo, parang ganun. Nakaka-attend naman ako, pero wala pa rin, parang yung ideals dati na way before nung nung nagsisimba talaga ako na nandun. So, iniisip ko kasi na currently parang maganda siguro mag-attend ako ulit, pero parang wala ako dun sa right start, yung parang tamang simula. Kasi ang gusto ko lang to join a community, not magsimba dahil gusto mo magsimba, ganun. Oo. So parang doon ako nag-hesitate right now. Yun yung mga nasa thoughts ko. Di ba Alam mo, pastor yung brother mo? alam mo, may inaalala lang ako dyan na parang sabi nung isang TikTokerist na di ba parang ngayon ang daming hype na nagpi-pickleball, nag-run. Yun di ba, kumbaga dina-document nila yung running nila kasi uso ngayon yung Tennis. running as a sport, tennis, pickleball. Na parang sabi niya, if you're running for clout, if you're doing this to gain audience or parang lang, uy, good job. Find the ganyan, crowd. Oo, para lang makasabay, it's okay. Kasi if it's something that will benefit you in the long run, maybe right now you're starting tas hindi tama yung reasons mo. Pero in the long run, if it's something that's good for you talaga, tutuwid din yung reasons mo eventually. So if you are parang seeking for community or for people, di ba it's better to look for community in a church kesa sa mga kanto na may saksakan at drogahan, di ba? May drogahan. Bakit ang kilig mo magsaksak Bakit? ngayon? Hindi ko din alam kasi gusto ko ng kwek-kwek. Gusto ko ng tusok-tusok right now. Bakit parang puro sa kanya si Jana? Regla. Eh, naman dinuman sa kanto. Naisip ko yung Five kanto puro na ganon. malapit kala Edge. naisip ko kasi may Library. saksakan tsaka may drogahan. Kasi doon po ako tumatambay. Doon po yung community ko kasi talaga. Jana. Oy, Oo. baya naman kayo kay Mayor. May bisita tayo si Mayor andito. Lang. Our, honored Tagal guest. pa matulay. Ng internet sa Our oras. honored guest. Iwag, Kanina pa ako naglalakad. Wonder PX po yan ng ng eskwelahan. Mayor, nawalan kami ng tubig dito noong nakaraan. May update na po ba dun sa mga pipe? Grabe, Mayor. Sorry, hindi po ka-affiliated sa Prime. Wah! Wait na, may input lang ako dun sa kay Edge. Go. Kasi naalala ko lang yung pastor namin sa Every Nation. Sabi niya, God will find you in different ways kasi. Kung ngayon naghahanap ka ng community edge, edi yun lang muna yung puntahan mo. Kung yun lang yung motivation mo, okay lang yun. Sabi nga niya is, yung anak nga niya, akala niya hindi na magiging Christian eh. Pastor pa yun ah. So, lumaki yung anak niya sa Christian community. Na-convert siya kasi naghanap siya ng jowa sa church.
Yun pala ang secret sauce. Pwede siya, hindi, ang point is, pwedeng you're doing it for the wrong reasons, pero eventually, yung right reasons will find you. Yeah. Yes. Ganun nga Yes. sabi ni Jan. Thank you, Mayor. Thank you, Mayo. Thank you, Congressman. Kaya go lang ng go. Thank you, Konsehal. Salamat, Konsehal. Babalikan natin yung question na yan, or you can answer that later if you wanna share. But let's go to the next para matapos natin yung 3. Next nating law is plan all the way to the end. I think medyo related siya sa 28, no? Pero para pabasa naman, Chin. Plan all the way to the end. Success comes from foresight, knowing the destination and mapping the path. May input ka ba na additional for the core idea of the Law 29? Ayun nga po, di ba? Para siyang connected doon sa Law 28. Yung ano ko lang kasi sa kanya, yung para kang nagkaroon, yung idea na gusto mong mag-pursue sa parang business, pero hindi mo pa alam kung paano siya ano tawag doon? Kung hindi mo pa alam kung magiging successful ba siya or kung kailan mo siya kailan siya may isa-start. Kung ano pa ba? Wait lang. Iba mo na, ma'am. Okay lang, Chin. Nawala ako sa Janelle, what are your thoughts? Hello po. For law 29, plan all the way to the end. I think it, from the title itself, like you have to plan. So, for this law kasi parang you have to be aware, like, yung na-mention to naalala ko may sinabi si Jana sa isang episode sa, I forgot kung si Jana or si Earl, pero nag-uusap kami, yung kay Ted Mosby, yung notepad rule niya, na may pros and cons. So, it has something related to that you have to plan, or like you have an end goal in mind, you have your vision, but you also need to know and to prepare na what if something happens, like in a business, what if hindi pala yung yung name mo sa BPI, hindi pala pwede, let's say si BCPH, may-ari na nun, you have to think an alternative. What if bigla kayong hindi pwedeng building na uupahan nyo, saan kayo, what's your plan B? So parang yun kasi yung pag-intindi ko ng Law 29 na you don't have to think super far, you can think far ahead on what your end goal is, but you also have to be prepared for the twists and turns of what's going to happen in your life. So, yun yung kasi niya in a business setup. Well, in a life setup, let's say, 'di ba, yung parang nung bata tayo, pangarap natin by 29 may bahay na ako, may lupa na ako, may kotse na ako. But hello world, mahirap palang Pilipinas. Marami tayong utang. So taxes are here, inflation. So kailangan nagre-replan ka, nagre-rethink ka. So hindi mo pwedeng sisihin na wala kasalanan ng gobyerno. So wala akong savings. So parang kailangan may backup ka. You have to be prepared. Yun nga, so yun yung foresight. Yun yung kasi for Law 29. So I hope you. Actually complete siya. Dadagdagan ko lang. Naalala niyo yung natin, yung discussion natin sa 7 habits of highly effective people. So, kind of related, or na-relate ko siya dun sa habit ko, yung think with the end in mind. But, meron ding reversal of the law. So, na-discuss na kasi ni Janelle yung why it matters. So yun nga, short-term victories turn into long-term losses. Planning ensures control, stability, and influence. However, ito lalo na yung mga overthinker na kagaya ko po. Over-planning, kakaisip mo dun sa plano, na-paralyze ka na dun sa action. Or sometimes, na yung circumstances, inflexibility, and improvisation, hindi mo na siya nagagawa
minsan naubusan ka na ng time. So, one of the things that maybe we can remind ourselves about this law. Now, question is, in what ways do you usually approach your goals? By planning toward a clear end or by responding to what comes up along the way? Or ano yung mga strategies mo? Let's start with CJ. Send ko pa siya naririnig. Ayan. Sa akin kasi kapag meron akong goals, usually talaga naglalagay talaga ako ng plan. So, planning towards a clear end ako. Parang always, may goal setting. Tapos nag-iisip na agad ako ng parang BCP or yung business, yung continuity plan ko na pagka hindi nangyari to, ano yung gagawin ko next, mga ganun. Kasi, medyo gusto ko sure ako sa mga mangyayari sa buhay ko as much as possible. So, yun. Nag-list down talaga ako ng, okay, if this fails, what happens next, ganyan. Ayun, yun lang. Thank you, CJ. Eloy, parang may gusto kang i-share. Saan? Gusto ko yung gulat. Saan? In what ways do you usually approach your goals? By planning toward a clear end or by responding to what comes up along the way? Or pwede rin share mo yung strategy mo on how you approach your goals. Goals sa VC ba yan or personal? Pag sa personal, nakaano na talaga yan, pinagpaplanuhan namin mag-asawa, lalo na pag when it comes to our kids or family. Tapos, nakaano na yan. So, every year kasi, the way I set up or renew my passwords, doon ko talaga nilalagay yung mga goals ko. So, dati, kung ano lang password, mga sweet 16, mga ganyan, forever. Yung mga goals ko nilalagay ko sa password ko para subconsciously ginamit ko ng magic na medyo hocus-pocus. Hindi foolproof to, guys. Pero gusto ko kasi naalala ko yung goal ko. Every time na makakalimutan ko yung password ko. So, tina-type ko siya every time, di ba? So, meron yung parang, naalala ko na ito nga pala yung goal ko. Hindi siya, it's not a far away or far-fetched na nasa diary mo lang. Tapos hindi mo naman chine-check everyday yung diary na yun, yung listahan na yun. So, everyday ko siyang naaalala. Tapos, meron kasi akong personal space sa ClickUp. So, kung paano pinlano, for example, yung Hong Kong trip namin, nakalagay na doon lahat from start to finish. Kung ano yung kailangan kong, from the start na kailangan kong kuhanan ng passport yung mga bata, to booking the hotel, planning the itinerary sa tulong ni Elaine. Kasi Elaine naman talaga yung nagplano, hindi ako. Pero yun, minamapag ko na siya para alam ko yung next step ko. Nakakatulong yun na parang hindi ka overwhelmed na parang ang laki nung nung kailangan gawin. So alam ko agad ko ano yung pwede kong i-accomplish na next step na within my reach. So ganun siya. Tapos, madali naman kasi mag kung may issue along the way. At saka I don't easily get disheartened. So, medyo matibay na naman yung dibdib natin. I don't easily get disheartened kung, kunwari, may plan kami dapat na mag-migrate sa Australia. This year, dapat yon. So, minsan ginagamitan ko rin ng Lord, bigyan mo ko ng sign, mga ganyan. Ay, oo. Mga ganun. Minsan gusto mong ibigay yung pressure kay Lord. Kasi ang hirap mag-decide. So, sabi ko, sige, pag nabenta yung lupa namin dun sa taas, baka yun na yung way na gagawin namin or yung funds na gagamitin namin. Kasi medyo mahal, syempre, buong family. So, may bayad ba ang PR application? Hindi, kung yung, anong tawag doon? Magma-migrate kayo as a family. Ang dami. Migratory bird. Oo, as a migratory bird. So, medyo malaki yung So, sabi naman ni Kuya Bert, di naman daw kailangan ng showman. Pero, wala na. Parang show ka naman eh. Show ko yung ganda ko, gano'n. Kailangan ng 4 million at least. Pero syempre, kailangan namin mag-survive. Sa dalawa kami parang ang plano ko nga sana, student visa ako or something.
Hindi nabenta eh. So, parang sabi ni Lord, wag muna. Parang forever ano ka naman, makabayan. Ganun. Aktivista ka, di ba? Diyan ka, magstay ka. Mahal mo Pilipinas, Mahal mo diba? Pilipinas, May Pilipinas, may Pilipinas, di ba? Diba, mahal mo Philippines? Diyan ka lang, ganon. May Laundromax ka, di ba? Pag babiray tayo, nagbukas ka ng business. Gulo mo. So, ayun, parang go with the flow. Hindi ka talaga parang maano na, ay, hindi ko deserve, ganun. Ay, hindi ko deserve, kulang ba ako? Hindi ba ako, hindi ganun. Parang, everything happens for a reason and it's for a good, or if it's for a good reason. Yes. Hindi mo isipin na, it has a reason, pero minsan isip mo, baka hindi ako enough, or hindi talaga ako, ganun. It's for a good reason. Ay, baguhin natin yon. Everything happens for a good reason. Yes. Yes. Ay, naalala ko yung sinasabi ni Ate Jana, pagka may planong hindi nagaganap. Ano yun? Everything works. Everything works out for me. Yan. Lagi sinasabi. Sabi nga ni Ate Jana. Gagano. Actually, yun nga. Ewan ko, baka feeling ko kasi dilulu talaga ako. So, talagang dreamer talaga ako. Like, literal na dreamer. Kasi, i-share ko lang po, meron po akong bagong blender today. Hindi kasi... Smeg ba yan? Gusto ko yun yung Smeg Smeg collection. Mukha lang siyang Smeg, ate. Pero di ko pa-afford yung Smeg eh. Mali mo, yun yung inex ko yung manifest. Pero parang yun yung sabi sa akin ni Jel earlier this week, na kapag daw may gusto ako, and yung, alam mo yung intense yung feeling, intense yung emotion, na to a point daw na napapaniginipan ko na. Kasi one time daw, pag, graveyard siya, tulog na daw ako, tapos pagpasok daw niya ng kwarto, sabi niya, hinila ko daw siya. Sabi, tara dito, andito yung blender na gusto ko. Napapaniginipan ko na daw yung blender. Tapos parang sa sobrang feeling niya, sa sobrang intense nung parang yung goal ko to get something or to achieve something, parang yung energy ng universe, parang, sige na, beto na, kasi gigil ka hanggang sa dreams mo, napapaniginipan mo na. So parang feeling ko, feeling ko yung delulo ko, na fuel yung mga plans ko. Kasi parang yung parang yung, di ba sabi lang natin, gusto natin mga ibang bansa for anniversary, di ba? Delulo lang tayo ng dati. Kabaliwan lang natin yung dati, di ba? Gusto natin maganto. Mga delulo lang natin. Mag-book na tayo next. Mag-book na. Sweet, kung mapapanood mo man to, please, yung passport mo. Sweet, nagmamakawa kami, Sweet. Oh my God, alam mo, puro Vietnam na yung feed ko, nakakainis. Di ba? Diba? Parang kapag delulo ka, na-attract mo siya. Lahat. Alam ko na yung mga province, lahat ang province sa Vietnam. Pero po again, parang kay Ate Eloy, hindi siya foolproof. Hindi rin ako 100% sure kung magiging effective yung mga paraang ko sa inyo. Kasi iba talaga yung parang na-attract ko yung blender. Na-absorb ko yung energy ng blender. So may blender na ako ngayon, ate. Ay, blender. Alam mo, blender ko, mga bawang. Mga bawang yung i-blender ko. Kasi gagayahin ko yung bawang mo, Ate Pepsi. Yung cubes. Ano nangyari sa Targus? Hala, hindi. Wait. Bag na panaginipan ko. Hindi ko pa napapanaginipan Schedule na sa panaginip niya mamaya. Okay na yung blender eh. Siguro mamayang gabi, Targus na. Nakaschedule yung dreams. Ayun lang po. Hindi maganda. I think it's important to note na itong mga manifestation na ginagamit natin is rooted from parang positive energy. Hindi siya out of frustration, hindi siya out of galit or entitlement. It's pure good energy kasi na-attract mo talaga siya. Like yung approach natin na wishful thinking na paano kaya pag yung, di ba maganda yung feeling pag ganun yung approach mo na paano kaya pag hindi yung feeling ko kasi hindi naman tayo makakapagtrabaho dun eh. Yung energy kasi natin hindi gahaman. Yung parang yung pag nag-wish tayo or nag-manifest tayo or nag-set tayo ng goal, it's for everyone's benefit. Parang kung paano natin nag-visualize na mag-asak si VC. Hindi lang si Ate Eloy yung unlad. Lahat tayo unlad. Yung ganon. Alam mo yung swelling, parang your heart is swelling from joy na hindi pa naman hindi diyan na nga ito nga good example na hindi positive energy. Paano kung dalhin tayo ni client doon sa Thailand? Hindi naman tayo makakapagtrabaho doon.
Oh, Parang hindi so, naman ako mag-i-enjoy. Ganun na agad yung negative. ano sinasabi mo? Meron ka bang pinaparanggan, may pinapatamaan ka Naman, ba? grabe naman yung mga niya. multo nyo, guys. Minumot Mga sana multo ako nyo. ng damdamin ko. Salit na hindi, kahit ano mangyari gagawin natin. Mag-enjoy tayo, gagawin natin trabaho. Tapos, after ng trabaho, mag-enjoy. Ganun. Ba yan? Oo. Dapat masaya ka lang Next kasi agad eh. nakapunta ka sa Mars. Next agad Ganun. eh. No. Grabe. Oh, hindi ngayon wala. Grabe Okay yun. lang. Grabe yung hugot. Okay. Shout out daw. Next. Thank you for sharing, you guys. Next week!